mabilis ang panahon natin ngayon, kaya dapat mabilis din tayong kumilos. Kaya marami ang gumagamit ngayon na single na motorsiklo. Dahil motor po talaga ang pinakamabilis na paraan ng transportasyon, lalo na sa traffic. Pero hindi po ibig sabihin nun ay magiging kaskasero na tayo at haragan sa kalsada. Tandaan po natin kung gaano tayo kabilis, ganun po kataas ang risk na tayo ay maaksidente. Ang masama pa po nun ay yung madadamay natin na inosente dahil sa ating kapabayaan. Okay, tamang-tama, habang may iniintay tayo dito sa Rosie, pinapagawa po natin yung ating RFI at yung baterya ng remote gumigihin na. 3 years na po kasi siya. Next month, tapos na tayo ng hulog dito sa RFI natin. So, pinabibili nga po ako ng battery ng remote. So, sinuggest ko na lang na baka pwede i-swap muna yung ating reserve na remote. Okay, pumayag naman po at yun ang ating bagong remote na gagamitin. Okay, kung mapapansin nyo yung motor sa likod, itong Rosie Plus 150i. Nai-review na po natin to siguro 2 years ago. So ngayon, nire-refresh din natin, alamin natin kung magkano ba ulit ang kanyang price o may nabago ba, may nadagdag sa kanyang specifications. 3, 2, 1, go! Okay, sigurado magugustuhan po ng ating mga ka-riders na kaskasero. Este, mga nagmo-motorsiklo pala. Itong mala GTR Supra 150 ng Honda. Pero ito yung kanyang version dito po sa Rosie. Itong Rosie Plus 150i. And then, 4 na kulay po ang available dito. Dun sa nakita ko sa Google, meron po siyang white, black, red, saka blue. Although malaki po talaga ang similarity niya sa Honda Supra GTR 150 hindi po natin siya pwedeng i-compare dahil magkalayo po talaga ang kanyang specification. Unang-una sa kanyang engine. Okay, wait, ambulansya na naman. Unang-una po sa kanyang engine. Alam naman natin ang Supra ay naka 4 valve and then liquid cooled, samantalang ito pong Rosie Plus ay naka 2 valve lang po and air cooled lang po ang kanyang cooling system. Okay, doon tayo sa kabila pumunta at medyo ipit tayo dito Meron isang nakabukod dito, ito. Alam nyo, ito ang pinakamagandang kulay para sa akin. Itong kulay white na combination ng black. Dahil yun nga po ang naan dito. Pero meron po kulay red, blue, or black. Ay maganda rin po sigurado. Pero mga riders, opinion ko lang po para sa akin, i-priority po natin ang pagpili ng motorsiklo na maraming safety features. Isa po itong Rosie Plus 150i na nakita ko na may mga safety features. Okay, unang-una po, naka-tubeless tire na siya. So alam nyo mga ka-riders, malaking bagay po pag naka-tubeless tire. Okay, sa experience ko po nung ako ay nasabugan ng gulong sa tube type, ayun talagang nakakatakot po pag lalo na tayo mabilis. Pero dito po sa tubeless, hindi tayo basta-basta lalambot o lalapat ang gulong kapag tayo ay nabutasan. Bali, uti-uti lang siya. Okay, comment down below po kung mali po ako, pero yun po ay sa experience ko lang. So kung may experience po kayo na sa tubeless na di maganda, paki-comment down below lang po. Okay, bali may sukat po na 90 by 80 by 70 ang kanyang front tire. Ayan po, Wansheng tire ang kanyang brand, of course made in China. Ito, patunay po na siya ay tubeless. Ayan. And then sa likuran po, yung kanya namang rear tire, may sukat po na 120 by 70 by 17. Ayan, kita naman natin, mataba siya. Yung kanya naman pong mag wheels ay gawa sa aluminum. Then glossy black po ang kulay. And then ito po sa pangalawa sa kanyang safety features. Pareho na po naka-disc ang kanyang rear saka front brake. Pero mas maganda po sana kung ginawa na siyang CBS or yung combined brake system. Dahil mas effective po ang ating preno pag rear at front ang nagtulong. Okay, ito po yung kanyang disc na malaki. Dito po sa harapan. And then ito po ay hindi ABS. Ito po ay speed sensor. So mga ka-riders, speaking of ABS, para sa akin lang po pag ganito naman pong mga 150cc pababa ang displacement, okay na po ang combi brake system, mga single disc, ayan. Pero pag mga nasa 200cc na tayo pataas, dyan, sa tingin ko kailangan na po dyan ng ABS dahil sigurado bibilis na po ang mga takbo. Okay, telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then naka monoshock po ang kanyang rear suspension. Ito, nasa gitna po siya.
Euro 4 compliant na po ang kanyang emission control. Ayan, nakatatak na po dito sa kanyang muffler. Ayan, Rossi Euro 4. And then medyo mahaba po ang kanyang muffler na maiksi ang kanyang heat guard. So sana mahaba ano po, pero okay lang yan at bihira naman ang angkas hanggang mga single na motor. Okay, isa pa po sa safety features na hinahanap ko sa isang motorsiklo na dapat po merong kill switch ng kanyang side stand. Unfortunately, wala pong kill switch itong GP150 ng Rossi Plus. Kaya mga ka-riders, tayo na po ang mag-a-adjust kasi pag nasabitan po yung bakal na yan, delikado po. Kaya ingat-ingat na lang po pag naka-side stand. Naman tayo dito sa kanyang headlight. Ayan, all LED na. Mas maganda po kapag LED, meaning mas maliwanag ang ipin. Kaya sa gabi, kitang-kita natin yung ating mga dinadaanan. Hindi tayo nag-worry na baka tayo ay malubak o makasagasa ng matatalas gaya ng pako. Kaya kitang-kita natin. Yun lang talaga dapat yung ating mga kasunod na ka-rider ay maging maingat din para lahat tayo ay safe. Ang kanyang turning signal, all LED. Okay, hanggang tail light po, siya po ay naka-LED na. Pati kanyang mga turning signals. Ayan. Ang cute ng kanyang tail light. Although maliit lang siya, pero bumagay naman sa forma nitong Rossi Plus 150i. Okay nga pala mga ka-riders, pag magbubukas tayo ng upuan, na andito po ang kanyang susian sa ilalim ng tail light. Okay naman. Pero mas maganda sana kung nilagay na lang sa may ignition ano po para mabilis ang ating pagbubukas. Okay, hindi pa po doon natatapos ang kanyang mga safety features. Meron din po siyang hazard. Ito sa ilalim po, kasama na siya ng kanyang turning signals na kapag nag-switch tayo to the right, ayan, magha-hazard po tayo. Ayan, malaking bagay po yung may hazard kapag emergency. Wag lang po nating aabusuhin. Dito naman sa kanyang mga decals and graphics, bali dito po sa front, nandito yung emblem ng Rossi. Ayan, maganda na. Chrome na ang kanyang kulay. Sana itinerno na itong kulay yellow. Di ko ba para bagay naman. Pero yan talaga ang trademark ng Rossi, kulay yellow po. Ayan, combine po ng glossy black at matte black itong kanyang fairing sa gitna. Okay, ito meron siyang mga lining dito na white, dark gray at light gray na mukhang reflectorized po. Okay, dito sa side makikita natin yung kanyang fuel injection na decals na nasa ilalim po Euro 4. And then dito yung kanyang model name po na Rossi Plus 150i. Okay, chrome din kaya maganda po yung sticker na to. Kitang-kita siya at premium ang forma niya dahil po sa size niya tamang-tama lang. And then dito po sa baba, GP150 na kulay red. So pwede naman pala na ganito ang style, ano, sana ganito na ginawa sa Rossi. Ano lang mo yun, suggestion lang. Okay, bago tayo sumakay, check muna natin yung kanyang panel. Okay, meron po ditong combined na analog and digital. Okay, wala pong battery pero okay lang. Basic review lang magagawa natin at wala pong battery. Okay, bali dito po sa left side, ang mabubi po natin itong kanyang RPM. And then andito po sa digital yung kanyang speedometer, fuel indicator at saka po yung gear position. Okay, malamang dito po sa taas yung kanyang mga turning signals o high beam, low beam. Saka yun, yung neutral po, pag naka-neutral dito natin makikita. Okay, switches and buttons, high beam, low beam, horn, ayan, left and right turn, then hazard, and then dito po sa kabila, switch ng headlight, DRL, saka switch off, and then yung kanyang push button. Okay, maganda, meron po siyang dalawang pocket in case na tayo ay may dalang cellphone po. Ito meron po siyang mapupwestuhan dito magkabila, yun lang po, wala siyang takip. And then ito po yung kanyang charging port na converted na sa USB. Ayan, tama-tama, makakapag-charge tayo habang natakbo. Pero wag kong gagamit ng cellphone habang natakbo gaya ko. Sorry, hindi ko na ulitin, pasensya na. Ito, dito naman sa kabila yung kanyang ignition. Okay, kanya dalawang susi. Ayan, may tatak na, Rossi. Nga pala, sa kanya naman pong transmission, bali 5-speed, manual po itong GP150. And then ito po sa kanyang gear shift pattern, 1 down, 4 up po. And then sa kanya naman pong engine oil capacity, nasa 1 liter po. Ito po yung kanyang kickstart. And then yung kanyang rear brake. Okay, check natin yung kanyang fuel tank. Obviously wala po ritong U-box.
And then sa kanya naman pong fuel tank capacity nasa 5.5 liters. So average na po yung kanyang laki. And then meron po siyang 45 kilometers per 1 liter na fuel consumption. Sa top speed nasa 115 kilometers per hour. Okay, magtataka kayo bakit medyo mababa lang ang kanyang top speed. Alam nyo po, kagaya ng sabi ko kanina, 2 valve lang po siya at saka naka air cooled. So para sa akin po, isa sa safety features niya yon na makapag-mindset tayo na hindi tayo pwede magmabilis dahil 2 valve lang siya at huwag natin puwersahin yung kanyang air cooling system. Okay, bago tayo sumakay, meron po siyang 170 mm na ground clearance and then 770 mm naman ang kanyang seat height. So tingin ko medyo mataas po to pero para sure sumakay na tayo. Pero yun lang po, nagtataka ako. Parang iba-iba ang mga sukatan ng ating mga motorsiklo. Kasi ito, na-expect ko mataas po eh. Dahil 770 mm, then 170 ang ground clearance. Bakit nakalapat pa po ang aking paa? Pero, hindi importante, hindi tayo nakatiyad. Ano? Mas maganda yung ganito. Oh, nakaupo na po tayo niyan. Oh. Pero ito ho sa isa napansin ko, kita nyo, napakalambot po ng kanyang suspension, yung monoshock niya sa gitna. So sabi ko na nga ho pag isang monoshock at nasa gitna, matabang coil spring, talagang komportable po oh. Ayan. Magiging maayos po ang ating pagpapatakbo kahit ay malubak, na hindi sinasadya, ayos lang. Kita nyo naman talagang sumasayaw ng gusto, para lang tayo nangangabayo. Ayos. Okay, unahin na natin yung kanyang rear brake. Okay. Dahil disc siya, sakto lang ang kanyang lakas. And then sa kanya namang front brake, ayun, malakas po, tukod agad dahil nakadisc din po sa front. Okay, pinapakaramdaman natin yung kanyang front suspension kung may lalagutok, pero wala naman po. Ayos, ang ganda po ng bounce. Talaga nakaka-enjoy gamitin itong kanyang suspension sa likod. Then medyo maigsi para sa akin yung kanyang handlebar, kaya sa turning radius wala tayong problema rito. Ayan, napakalayo siguro mga 5 inches or 4 inches ang pagitan sa ating kita. Kaya talagang pangsingitan ng motorsiklo na to. Sa mga nagmamadali, ayaw matraffic, pasok na pasok po ito, piyok pa. Pasok na pasok po ito sa mga heavy traffics. Nga pala mga ka-riders, naaalala ko lang, kaya pala medyo lapat ang paa natin kahit mataas ang kanyang seat height and ground clearance dahil makitid lang po yung kanyang upuan. Ayan, sorry ayan, kaya hindi tayo nakabukaka, kaya lapat na lapat. Nasanay kasi tayo sa Maxi Scoot na malalapad. Ayun, okay na, naintindihan na natin.
Okay, kausap natin yung isang staff sa Rusi. Yun pa rin po ang price niya mula nung na-release siya. Bali, meron po siyang cash price na 73,500. Okay, sa mga interesado, ayan po. Dito po ito ha, sa Rusi Branch, Santa Cruz, Laguna. Okay, sa down payment po, 7,000. And then, 36 months, 3 taon, 3,230. So, may rebate po itong 300. Kaya magiging 2,930 na lang sa kanyang monthly installments. And sa 2 years, 4,305. Sa isang taon po ay 7,535. Oh, ayan mga ka-riders, isa na namang sulit na motorsiklo sa halagang 73,500. Meron ka ng Rusi Plus GP 150i. Okay, hanggang dito na lang mga ka-riders. Ay nagustuhan nyo itong Rusi Plus 150i. Kaya sa mga interesado po, pasyal-pasyal lang po dito sa Rusi Santa Cruz, Laguna. Okay, muli po, maraming salamat. Like, comment, and subscribe sa ating channel.